Ito daw po si Mayor Magalong ay tinuligsa kasunod ng mga pahayag versus Saldico resignation. So ito, pakinggan po natin. Bago tapusin ang sesyon sa plenaryo ng Kamara noong October 2, inatasan na ng liderato ng Kamara ang House Secretary General na tanggalin sa opisyal na listahan ng House members ang nagbitiw na kongresistang si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Madam Speaker, for the information of the body, we are in receipt of a letter from Representative Elizalde Esco of Ako Bicol Party List informing the House of his resignation as a member of the House of Representatives. In view of the resignation of Representative Elizalde Esco, the Secretary General is hereby directed to drop Representative Co from the role of members of the House of Representatives. So, ay nga pala mga kababayan ha, ito ano lang natin, singit lang natin. Yung hearing po mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee para po sa October 8. Ang pagkakaalam ko po mga kababayan, suspended po. Parang imumove ata ng ibang araw. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan ha. Kasi diba dapat dun sa hearing na paparating sa October 8, dapat iimbitahan dun si Saldico at the same time kasama din ata dun si House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. So ngayon ang pagkakaalam ko mga kababayan, parang suspended po ata yan. Wait, pakita ko sa inyo para may resibo tayo kasi mahirap na. Baka sabihin ng iba gawa-gawa lang. Wala naman tayong basihan. Ayan sabi dito, ayon po kay Senator Lacson daw mga kababayan, Senate Blue Ribbon Committee hearing suspended until further notice. Yan po yung sabi dito. Wait lang, yan, eto. Sabi dito, in a text message, Lacson said, the hearing was initially scheduled on October 8 upon the request of Senator J.B. Ejercito to summon the former Regional Director of the Department of Public Works and Highways DPWH in Region 4B. Lacson said he checked with the Justice Department if the Diskaya couples tell all affidavit were available or available. Sabi dito, I also checked with the Office of the Executive Judge of Manila RTC if they have concluded the investigation on the possible violation of the notarized document involving TSGT, Gutesa, and Attorney Espera, the Senate President Pro Tempore said in a text message mga kababayan. So sa madalit sabi, sinasabi po dito na yung hearing daw po mga kababayan na paparating suspended until a further notice mga kababayan. So hintay na lamang po natin yung susunod na notice patungkol po dito kung kailan magpapatuloy yung hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, baka kasi umasa yung iba natin mga kababayan Pilipino at magulat bakit walang hearing sa paparating na October 8. Magaling yung alam nyo na ng maaga. Ano po ngayon, ituloy po natin. Kamakailan binatikos ni Baguio City Mayor Benji Magalong ang umano'y sakripisyong ginawa ni Co nang magbitiw bilang kongresista sa gitna ng kontrobersya sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Involved na congressman dyan, si Saldico. He did not abandon it. It was a sacrifice. Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba? Tama din naman kasi mga kababayan dito Ito, kinikriticize ko si Magalong base naman do sa ibang mga sinasabi niya. Pero dito naman sa point na ito, na parang pinapalabas pa ni Saldico na sacrifice yung ginawa niyang paglisan sa kanyang pwesto bilang kongresista. Hindi po kasi natin masasabing sacrifice yun. Ang nangyari doon, inabandon na niya yung kanyang pagiging kongresista kasi nga, ano ba ginagawa niya ngayon? Diba nagtatago siya at ayaw niyang umuwi ng Pilipinas para harapin yung mga mabibigat na aligasyon laban po sa kanya. So hindi po matatawag na sakripisyo yon mga kababayan. Ituloy pa natin. Baka baba yung standard natin sa Kongreso. Kanya na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy at nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino.
pero ipinagtanggol ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Sico mula sa alkalde. Ayon kay Congressman Garbin, ang isinusulong umano ni Mayor Magalong ay hustisyang nagpaparusa bago makinig, isang sistemang may hatol o aksyon nang walang wastong pagsaalang-alang sa lahat ng panig. Kung ganito anya ang pamantayang gusto ng alkalde, dapat handa rin itong ipaliwanag ang 110 million pesos na halaga ng Diskaya project na kwestiyon ng iba dahil hindi anya pwedeng mahigpit sa iba pero tahimik kapag sariling pangalan ang nadadawit. Yan, dyan nadadali si Magalong. Kasi nga mga kababayan, hindi niya pwedeng takasan yung issue na yon. Na sinabi niya na nakuha ng legal ng mga Diskaya yung proyekto kahit walang lisensya ang mga Diskaya para mangontrata ng isang proyekto ng gobyerno. So dapat sagutin din ni Magalong yan. Yan nga ang problema kasi. Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kababayan, mahirap bumato ng putik sa likod ng iba kung ikaw mismo ay may putik ka din sa likuran mo na nakadikit. Diba? Mahirap mag-akusa sa iba kung sa iyo may kaako-akusa din. Yun yung problema kay Magalong. Anyway, tuloy pa natin. Ganito rin ang posisyon ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. That is absolute hypocrisy. Kasi nga pagka hindi po nyo i-disclose ang isang bagay na supposedly you are championing good governance, accountability, transparency, parang it basically impute something on your credibility as a crusader. Siyempre, it says a lot about his commitment to transparency and integrity and accountability. Kasi siyempre, if you really wanted to be transparent, dapat binanggit mo na yun at the first blush. Na, by the way, meron akong Diskaya project dito, pero huwag kayo mag-alala, walang problema rito. Bago ito, tinawag na below the belt ni Mayor Magalong ang mga aligasyon laban sa proyekto ng mga Diskaya sa Baguio City. Suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun ang hindi ko Hindi naman kasi sinabing maanumalyang tennis court yun eh. Ang kini-question po doon yung proseso kung paano nakuha ng mga Diskaya yung proyekto na tennis court at saka parking building diyan po sa lungsod na nasasakupan ni Mayor Magalong. Ang problema kasi mga kababayan talaga dito, sinabi niya fully legally na nakuha yung proyekto pero wala palang lisensya yung mga Diskaya, yung St. Gerald at yung St. Timothy nung panahon mga kababayan ng 2020, 2021, 2022. Nung mga panahon na yung nakuha yung proyekto. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, dyan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So, nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves. Samantala, kabilang naman ang kumpanyang iniuugnay kay Elizaldico sa nahaharap sa mga inirereklamo ng pandaraya sa bidding ng mga proyekto sa gitna ng anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ito ay matapos na ihain ni Public Works and Highway Secretary Vince Tison ang referral sa Philippine Competition Commission o PCC. Naharap sa mga reklamo ang SunWest Incorporated na iniuugnay kay St. Timothy Construction ng mga Diskaya, Wawaw Builders, IM Construction Corporation at Sims Construction Trading. Dawit din dito ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at Regional Office 4B. Kung mapatutunayang lumabag sa Philippine Competition Act, mahaharap ang mga ito sa multang nagkakahalaga ng 110 hanggang 275 million pesos depende sa bilang ng mga paglabag. Bukod dito, wait lang, basahin natin yung comment ni Mga Christina Von. Sir Jake, alam na po namin yan. Ang malaking tanong lang po diyan, ano po ba ang purpose ni Katunying sa inilabas niyang yan? At bakit bukod tanging si Senator Risa ang ginaganyan niya? Di ba mga kababayan, wait lang. Nasaan ba yun? Magaling yung makita ninyo. May kumakalat kasing balita mga kababayan. Ayan may nakita kasi tayong balita na kung saan, syempre, kanino bang asawa yung nasasangkot to sa stronghold?
na di umano stronghold insurance company na nakatransaksyon ng mga diskaya. At sino ba yung tinutukoy na endorser po o first endorser ng stronghold insurance firm? Eh di ba sabi dito sa Manila Standard, Katunying name first endorser on top insurance firm, Stronghold Insurance Company Inc. has introduced awarding-winning Filipino broadcaster Antonio Katunying Taberna as its very first celebrity endorser, mga kababayan. So ngayon, ang nakikita ng mga kababayan Pilipino natin dyan, kaya gumagawa ng ibang intriga kasi papunta sa kanila yung issue ng Stronghold Insurance Company. At the same time, mga kababayan, kanino bang asawa yun na i-issue doon po sa Stronghold na di umano ay stockholders daw? Pero pinapalabas na independent director nung kampo, nung kabila. Eh wala na akong papangalanan. Tapos ang isa pa dito, mga kababayan, may mga bali-balita daw na di umano, eto daw pong, wait lang, ba't nawala? May mga bali-balita daw, mga kababayan, di umano, na eto daw pong hindi daw po makaporma kay Senator Risa Hontiveros. Eh, yun yung mga bali-balita na kumakalat. Grabe, na check ko yung kaya nawala. Yun yung mga bali-balita, mga kababayan, na kumakalat na di umano, hindi daw makaporma. Kaya siguro yung mga galamay, kumikilos. So wala na tayong sasabihin pa na iba. Basta ang mahalaga, nasabi ko na po sa inyo, mga kababayan, na etong si Senator Risa Hontiveros, naka-record, peso by peso, yung kanyang, yung inaakusa laban po sa kanya. Ibig sabihin, meron pong siyang resibo kung saan niya dinala o kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, mga kababayan, ituloy po natin yung usapan na yan dito po. Dito po sa topic na tinatalakay po natin. At least ang mahalaga dito, alam ninyo kung saan napupunta yung pera ng mamamayang Pilipino. Wait lang, punta tayo dito sa Nawala kasi dun sa natin . Yung ipine-play natin. Ito. Yan. So when I went to sleep, my Tuloy natin mga kababayan. Nandito na tayo . Yan. Commission o PCC. Naharap sa mga reklamo ang SunWest Incorporated na iniuugnay kay St. Timothy Construction ng mga Diskaya, Wawaw Builders, IM Construction Corporation at Sims Construction Trading. Dawit din dito ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at Regional Office 4B. Kung mapatutunayang lumabag sa Philippine Competition Act, mahaharap ang mga ito sa multang nagkakahalaga ng 110 hanggang 275 million pesos depende sa bilang ng mga paglabag. Bukod dito, may rekomendasyon na rin sa Ombudsman ang Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng graft complaints sina at 17 iba pa, kabilang ang DPWH officials at SunWest Incorporated dahil sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan. Kita nyo, mga kababayan, maliwanag na mananagot po dito yung unang-una si Saldico, masasampahan siya ng kasong graft, at alam naman po natin na hindi lamang po yan yung mga possible na pwedeng ikaso dito po kay Saldico. At the same time, yung mga diskaya, mga kababayan, at ito pong mga engineering, DPWH engineering, diyan po, mga kababayan, sa lugar ng Oriental Mindoro. So ngayon, uulitin ko, mga kababayan, malaki po yung pagkakaiba ng amendment sa insertion. Kasi maliwanag naman po na yung nangyari kay Senator Risa Hontiveros, yung ipinapakita ni Katunying, sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros na yun daw po ay mga iminungkahi niyang amendment o pag-amyenda doon daw po sa budget na dumaan daw po sa tamang proseso. Ang nakakapagtaka nga dito, bakit may mga resibo sila ng ganon, samantalang doon sa napakalaking 142 billion pesos, wala silang resibo. And then wala silang resibo din doon sa 12 billion pesos na napapunta doon sa hometown
nung isang senator mga kababayan. 'Di ba? Bakit siguro mapapaisip din kayo bakit ang pinupunteriya nila ngayon si Senator Risa Hontiveros? Ang problema nga lang kaya hindi nila maidiin kasi naka-record peso by peso yung kay Senator Risa Hontiveros kung saan dinala yung pera na iminungkahi niya galing po sa pag-amyenda ng budget mga kababayan na dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado ng both chambers. Ano po? Anyway, kayo mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa topic na ito or sa mga topic na ito na tinalakay po natin?